Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi, sa aking mga kasama sa Usapang Batas, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin yung tungkol sa kalusugan ng ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa pinakahuling ulat, ang ating pong dating Pangulo ay natagpuang walang malay sa loob ng kanyang detention cell diyan sa Netherlands, sa The Hague. At siya po ay mukhang dinala sa mga doktor o sa ospital upang ma-check up. So dahil dito, ano ba yung mga posibleng legal na kahihinatnan dito sa ulat na natagpuang walang malay or unconscious si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang detention cell sa The Hague, Netherlands, kung saan siya ay nakakulong habang hinaharap ang kaso ng crimes against humanity sa International Criminal Court. So, talakayin natin to, himayin natin at tingnan natin kung ano mga legal na epekto nito sa kanyang kasalukuyang kasong kinakaharap dyan sa The Hague, Netherlands. Pero bago tayo magtuon sa insidente ng pagkawala ng malay, reviewin muna po natin ang kasalukuyang sitwasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon po sa mga records, si Duterte po ay nasa custody ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands matapos siyang arestuin at isuko sa bisa ng arrest warrant ng korte. Bagamat marami pong isyong lumabas dyan sa legalidad ng kanyang pagkaka-aresto, yan po ay kasalukuyan pa rin pinagtatalunan, pero mutan academic yan, nandoon na siya sa detention facility ng The Hague, Netherlands upang harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya for crimes against humanity. So, ito ay may kaugnayan doon sa mga pagpatay na nangyari nung panahon ng kanyang war on drugs bilang presidente, at hindi lang dyan, yung mga patayan na nangyari nung siya po ay kasalukuyang alkalde pa ng Davao City. So, nung simula pa lamang nung kanyang pagkakakulong dyan sa The Hague, Netherlands, matagal nang iginigiit ng kanyang mga abogado sa pangunguna ni Attorney Kaufman yung tungkol sa kanyang unfitness to stand the trial o yung walang kakayahan na humarap sa paglilitis dahil sa mga issue sa kalusugan, sa pag-iisip, at kaya't nananawagan silang ipagpaliban ng walang taning o indefinite adjournment ng kanyang kaso. At lahat ng kanyang legal na prosesong kinakaharap, gusto nila indefinitely magkaroon ng adjournment dyan. So, ngayon, tingnan natin yung napaulat niya na natagpuan siyang walang malay, no? Ito ay hindi lamang isang isyong pangkalusugan, kundi may direktang epekto sa kanyang kaso sa ilalim ng Rome Statute. Ito pong Rome Statute ay yung batas na gumagabay sa International Criminal Court. So, ano ngayon ang magiging epekto nito? Yung fitness niya to stand the trial dahil natagpuan ng walang malay, So, may kakayahan pa bang humarap sa paglilitis ang dating Pangulo dyan sa International Criminal Court? So, ang pinakaagarang hakbang kung sakaling hindi na siya fit to stand the trial ay ang pansamantalang pagpapaliban o adjournment ng anumang nakatakdang pagdinig tulad ng confirmation of charges of hearing. So, supposed to be last September 23 ang ginawa, pero na-postpone. So, kailangan kasi bigyan prioridad ng korte ang kaligtasan at kalusugan ng isang akusado. Kasi it would be useless to put a person or the accused, before the court for a trial kung hindi naman siya fit, So, ang insidenteng ito ay magiging isang malakas na ebidensya para sa muling pagsusuri
ng kanyang fitness to stand the trial sa ilalim ng batas ng International Criminal Court. Kailangan kasing tiyakin ng mga hukom na naiintindihan ng akusado ang mga proseso at kaya niyang tulungan ng kanyang sariling depensahan. Kailangan niyang depensahan ng kanyang sarili at kailangan mapatunayan na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, although may mga abogado yan. So dahil dito, pwedeng mag-utos ang korte ng independent na pagsusuri ng kalusugan ng dating Pangulo. Both medical and psychological assessment dapat magkaroon yan. Para matukoy kung ang kanyang pagkawalan ng malay ay tanda ng isang seryoso, paulit-ulit, o permanenteng kondisyon na ba to. Kung mapatunayan ng korte na wala ng kakayahan si Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis, ito ang hindi maganda. Maaaring isuspende ng walang taning o tuluyan ng wakasan ang kaso. Hindi kasi pwedeng ituloy ng International Criminal Court ang paglilitis laban sa isang akusadong hindi na kayang makilahok. Kasi it would be useless hindi na nakakaintindi yung tao, ulyanin na, tapos may sakit pa, what would be the use of requiring this person to appear before the trial court? So ang insidenteng ito ay mag-uudyok sa ICC, no? Na magsagawa ng agaran at masusing pagripaso sa mga kondisyon ng kanyang pagkakakulong upang matiyak na natutugunan ang lahat ng pangangailangang medikal, lalo na para sa isang matandang bilagbo. Lalahanin po natin na si Rodrigo Roa Duterte ay 80 anyos na, mahigit na yatang 80 anyos yan. So medyo siyempre nagdi-decrease na yung lakas niyan. So dahil diyan pinalakas ng apilan nila, no, yung kanyang pakikipaglaban for an interim release. At on the basis na mahina na yung kalusugan at for humanitarian consideration, no. So lalong titingkat at lalakas yung depensa ngayon ni Duterte. Yan ang igigiit ni Attorney Kaufman. So kailangan timbangin yan ngayon ng pre-trial chamber kung ang patuloy na pagkakakulong ay naglalagay sa kanyang buhay sa malaking panganib at kung may mas kaunting restriksyon tulad ng pagpapalaya sa pangangalaga ng isang gobyerno. Kasi kung may tatanggap sa kanyang isang bansa, pwede yon na maaaring ipatupad ng hindi napapabayaan ng peligro ng pagtakas. So ano kaya yung bansang tatanggap sa kanya kung sakasakaling magkaroon ng interim release dito, dahil sabi ni Vice President Sara Duterte may willing na daw na third country na tumanggap sa kanyang tatay. Kasi kung ang insidente ng pagkawala ng malay ay hahantong sa kanyang kamatayan, ang kasong kriminal laban kay Duterte ay formal nang matatapos. Katulad din dito sa atin yan Ang ICC ay naglilitis lamang sa individual. Kaya't ang proseso ay winawakasan sa pagkamatay ng akusado. Katarungan para sa mga biktima? Yan ang tanong ngayon. Bagamat matatapos ang kasong kriminal, ang ICC ay may mekanismo para sa mga biktima. Kahit walang conviction, ang buong proseso at mga nakalap na ebidensya ay magsisilbing historical na record at simbolikong katarungan para sa mga biktima ng war on drugs. So just in case mamatay siya, ay terminated ang kaso. So itong ulat na to tungkol sa kanyang kalusugan, yung kalusugan ni Digong Duterte, ay nagdadala ng agarang procedural disruption sa proseso ng ICC. Higit pa rito, ito ay nagbubukas ng pinto sa mas malalim na legal na diskusyon tungkol sa kanyang fitness to stand trial at ang possibility ng humanitarian release. Ang desisyon ng ICC sa mga puntong ito ay magiging critical. Hindi lamang para sa kaso ni Rodrigo Duterte, kundi
para na rin sa pagtatakda ng mga pamantayan, yung mga president, sa paghawak ng mga kaso ng mga matatanda at may sakit na akusado ng International Criminal Court. Pero sa bandang huli, huwag po nating isipin na may nangyaring masama kay Duterte. Isipin na lamang natin na ito ay talagang parte ng isang pagiging matanda. No? Nawalan ng malay, baka nalipasan ng gutom. No? At sana naman ay ito ay hindi maka-apekto sa kanyang pag-iisip. Dahil tayo bilang Katolikong bansa, ayaw nating isipin na may masamang mangyari sa kapwa natin kahit na ito ay kalaban natin sa politika. Ipagdasal natin na magtagal pa ang kanyang buhay, no? At nang mapanagutan din naman niya ang kanyang mga responsibilidad, no, sa ilalim ng ating batas kung may katotohanan ng mga ibinibintang laban sa kanya. So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno.